Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. I'm back. I didn't vlog for a while. So, kamusta po kayong lahat? Before I start, I wanted to say thank you to our new subscribers in my YouTube channel, RJYC Vlog, and in my Facebook account, RJYC Vlog. So, ito, pag-usapan natin itong mga nangyayari sa Pilipinas. At huwag tayong maligaw sa totoong sitwasyon at totoong itong mga planadong pagdukot sa ating mahal na presidente na si PRRD. So, nandun na nga po siya at mahigit isang linggo na siya doon kasi that's like March 11 when they took him, and it's already 19 right now, almost 20. So, mahigit isang linggo na siya doon. So, pag-usapan natin kung bakit ba nangyari ang mga nangyari. Hindi naman na natin kailangan paikot-ikutin pa kung bakit nangyari. Kasi, unang-una, etong administrasyon ni Bongbong Marcos ba nga, ang pinaka-worst at pinaka-masamang administrasyon na nakita ko. Kasi noon nakukwento rin sa akin yung about sa Marcos, yung tatay niya na about sa martial law and stuff like that. I know that it's already bad because they killed a lot of people dahil sa martial law nila at sobrang dami ng mga ninakaw nila na mga pera ng bansang Pilipinas. And people are hopeless. They were not able to protect themselves. Kasi nag-stay sa power si Marcos for 20 years. So, ganon kalala ang nangyari sa Pilipinas noon. Ngayon naman, itong anak niya naman ang gagawa nun at gagayahin niya din yung tatay niya. Ayaw niyang So, gagayahin niya yung tatay niya kahit na alam niyang hindi tama yun at masama yun, ay wala ano. It doesn't matter if it's bad or it's gonna be good for him. All he wants to do is what he wants to do because that's who he is. Okay? So, wala na tayong magagawa pa sa part ng kasamaan niya. Hindi lang magbago niyan is siya. Okay? So, ngayon, ang pwede nating gawin ay kung paano natin protektahan ang bansang Pilipinas sa kagaya niya. Kasi yung mga ganyang klase ng tao, gusto nilang mag-stay in power for a longest period of time. Like, I don't know, 10, 20, 30 years. Ang tanong dyan, kung papayagan ba ng mga Pilipino sa generation ngayon. Sa generation ngayon at sa mga generation natin, 80s, 90s na mga tao. Papayagan ba nating mangyari yon at papayagan ba nating maulit yung ginawa ng tatay niya? Yan ang malaking question. So, bakit ba ginagawa nitong si Bongbong Marcos ang ginagawa niya sa bansang Pilipinas? Unang-una, he wants to stay in power for a long time. That's number one. At kasama yung kanyang pinsan na garapal at magnanakaw din na si Tambanakaw Martin Romualdez. Ang purpose nila ay pagharian ang bansang Pilipinas at nakawin ang mga pinaghihirapan ng taong bayan. At pag ninakaw ang pinaghihirapan ng taong bayan, that means gagawin nila kung anong gusto nilang gawin sa Pilipinas. And for the meantime, ang mga Pilipino ang magsasuffer. They will suffer for whatever it is that they're planning, evil plan sa bansang Pilipinas. Ang tanong dyan, papayag ba ang mga Pilipino? Yan ang malaking tanong dyan eh. Papayag ba ang mga Pilipino yung gustong mangyari nitong si Bongbong Marcos Bangat? Okay. Isa-isahin natin kung bakit umabot na sa ganyang pagka-evil etong si Marcos. Kung bakit ganyan na yung naging desisyon niyang gawin. Okay. Let's discuss since I'm here and I still have enough time. I-discuss natin bakit niya ginagawa yung ginagawa niya. Kasi nga, 'di ba? Power, kaya niya ginagawa yan. At
Para magawa niya yan, kailangan niyang ma-eliminate yung kanyang kalaban na mga Dutertes. At ang mga Dutertes, ang siyang gumagawa ng kabutihan sa bansang Pilipinas, right? So since ang mga Dutertes ang gumagawa ng kabutihan sa bansang Pilipinas, gusto niyang eliminate sila. And how are they going to eliminate? Is by doing what they're doing right now sa ICC kay PRRD. Dahil alam naman nila na walang kaso si PRRD sa Pilipinas. Dahil ang tagal-tagal nang wala sa pagka-presidente si PRRD 3 years ago na hindi naman nila nasampahan ng kaso kasi wala naman talagang direktang pwedeng ikabit kay PRRD na siya talaga ang pumatay from his own hands. You know? Kasi pagka ikaw ay pumatay, kailangan ikaw yun. Ikaw yung mismong kumalabit ng gantilyo. Ikaw mismo yung gumurgor doon sa tao na yun. At dahil wala silang makuhang kaso, hindi nila may sampa yung kaso sa Pilipinas. It's been a while. It's like 3 years. If you actually think that PRRD is guilty, then why would you not file a case sa Pilipinas? Pero ginawa nila yan pero walang nangyari, right? Hindi sila nagtagumpay. So this is the thing. Hindi sila nagtagumpay, kaya ito ang gagawin nila. Pero marami pang mga atraso. Meron silang ginawa sa budget ng Pilipinas na may mga blanco sa BICAM. And to top it up and to make it short, technically, ninakawan nila ang budget ng Pilipinas 2025 budget. At nakita yon ni Congressman Ungab at ni-report nila at inireklamo nila sa Supreme Court. So, kailangan nila ngayon mag-explain kung bakit may mga blanco sa BICAM at pagdating sa GAA, filled up na. So, kailangan nilang magpaliwanag ngayon sa Supreme Court. And it is supposed to be April 1 to 3. Pero ngayon, na-move sa May 19. Kasi nga, humingi yata sila. Sinagot nila yung petisyon ng Supreme Court at tinatanong kung bakit ganun ang nangyari at humingi sila ng extension na yun nga, na ganun ang mangyayari. Kaya naurong yung magiging argumento. Ano pa? Napakadami nilang ginagawang pang-aabuso ngayon sa bansang Pilipinas para hindi ma-expose yung ginagawa nila sa taong bayan. Number 1 na yang gusto nilang stay in power. Number 2 is nabuking ang kanilang mga pagnanakaw sa Pilipinas. Nabuking yung kanilang ginagawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So, dahil nabuking sila, kailangan meron silang diversion para maalis muna pansamantala yung atensyon ng taong bayan dun sa BICAM. And what they did is they kidnapped PRRD and brought him to ICC Hague. I'm pretty sure na itong ICC ay kasabwat nila. Bakit? Wala silang jurisdiction sa Philippines. Never, and even once na naging part tayo ng ICC. Kasi nga, wala na nag-withdraw na si PRRD noon. Kumbaga sa parang halimbawa, isa kang member of a group of people that you are paying a certain amount to become a member or there's a membership. Kunyari ganun. Pero, umalis ka na, nag-withdraw ka na, hindi ka na pumupunta doon. Hindi ka nakasapi ng member na yun. So, kahit anong gawin mo sa buhay mo, wala nang pakialam yung grupo na yun sa'yo. Kasi umalis ka na nga. 'Di ba? Ganun din yan sa ICC. Wala silang jurisdiction sa Philippines, kaya kahit anong gawin nila, hindi na legal yung ginagawa nila. So what they did to PRRD is illegal. At merong mananagot kung sino man ang mga gumawa niyan. At eto nga, yung 4 na mastermind, si Bongbong Marcos, si Remulla, si Anyo ba yun? Anyo, at saka isa pa, na hindi ko na matandaan yung pangalan.
Yon, silang apat ang nag-orchestrate nan. Sabi nga nila, it's a group effort. Para lang silang gumawa ng project, group effort talaga. So, ganun. Sinadya nilang gawin yan para for the meantime, kasi yan parang hitting two birds in one stone. Parang ganyan. Kasi, natanggal na nila si PRRD at hindi na makakapunta si PRRD sa mga pangangampanya nitong PDP laban. Kasi 'di ba sobrang mahal na mga Filipino si PRRD. Nakita nyo ba yung nangyari sa Hong Kong? Grabe 'yun. Ganon kamahal ng mga Pilipino si PRRD. At etong si Bongbong Marcos ay insecure. So lahat ng gagawin niya ay puro bias. Hindi siya lalaban ng patas kasi nga wala siyang kalaban-laban. Kaya pandadaya lagi ang gagamitin niya. Kaya mag-ingat tayo nitong halalan sa Mayo. Kasi for sure yan, meron silang hinahandang pandaraya. Bakit? Nakita natin nung nakaraan, nakipag-meeting sila dun sa Comelec chairman na si Garcia. So, yun? Meeting lang? Wala lang kape-kape? Ganun lang? Kamustahan? Hi, hello? No. Dahil sa sobrang kasamaan nitong si Bongbong Marcos, hindi mo na maiisip na gagawa siya ng tama. Lahat ng gagawin niya ay, kasinungalingan. Kasi nagsinungaling na nga siya. Nasabi niya, hindi niya isusuko ang sovereignty ng Pilipinas sa banyaga, sa ICC. Sabi niya, they will not lift a finger. Ibig sabihin, wala silang magagawa, hindi nila pwedeng kunin ang kahit na sino man ng mga ICC na kahit na sinong Pilipino, pero nagawa niya ba? Hindi. Kasi nga sinungaling siya. Diyan mahusay si Bongbong Marcos. Sinungaling, walang paninindigan, walang integridad at walang dangal. Yan siya. Kinakabog niya yung tatay niya. Gusto niyang maging mas masama pa sa tatay niya. Hindi pwedeng yung tatay niya lang ang masama. Kailangan siya is mas lamang. You know what I see there? I think this guy, hindi talaga siya minahal ng tatay niya. Kasi nga nung nagurgur yung tatay niya, wala siya dun eh. Naglalango siya, hindi siya dumating nung naghihingalo na yung tatay niya. Yan ang part ng history, wala siya dun kasi lango. So yun. Yun ang isang dahilan kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Dahil itong si Bongbong Marcos ay gustong kabugin yung kasamaan ng tatay niya. At kailangan meron siyang gawin na mas malala pa sa ginawa ng tatay niya. At ito na nga yun, dahil magiging parte na ito ng kasaysayan ng Pilipinas kung paano niyang isinuko yung kababayan niya sa isang banyaga. Kasi ako if that happens, and PRRD would actually do that to Marcos, I would be mad as well to PRRD. Kasi mali yun. Ganon din ang nararamdaman ko ngayon. Maliban sa si PRRD ay mahal ng mga Filipino, si PRRD lang naman ang totoong nagmalasakit sa mga Pilipino. Tanggapin nyo man o hindi yan, that's the truth, it's facts. Kaya nga nung bumaba siya sa pwesto, di ba? 80% more ang kanyang trust rating. Kasi ganun siya minahal ng mga tao dahil sa pagmamahal na binigay niya rin sa mga tao. Kaya hindi na natin kailangan pagtalunan pa kung bakit nagawa ni Marcos yung mga nagawa niya. Kasi nga masama siyang tao. Wala siyang pagmamahal sa mga Pilipino. Ang mahal lang niya yung sarili niya. Ang mahal lang niya yung kanyang bulsa. Yung makukuha nilang pera sa taong bayan. Yan ang mahal nila. At yung kapangyarihan nila. At dahil gusto niyang gayahin yung tatay niya, kakabugin pa niya. At kinabog nga niya. Kasi as far as I remember, parang wala naman yatang ibinentang kababayan si Senyor Marcos sa banyaga. So kinabog na niya. Kumbaga sa kinabog na niya ng 10 beses dahil walang kapatawaran itong pagtatraidor mo, Bongbong Marcos, sa kababayan mo. It happens to be
President of the Philippines na minahal ng 90% of Filipinos. Yes, 90% kasi 10% na lang ang mga walang isip ngayon, mga bugok at sarado ang isip, mata, ilong, bibig. At hindi nila nakikita yung kasamaan ni Bongbong Marcos. Meron pang natitirang 10% na akala nyo ba ligtas kayo kapag itong si Bongbong Marcos ay nag full force na ng kanyang kasamaan? Akala nyo ligtas kayo? Kayong mga yellow tae, pinklawan at kung ano-ano pa? Hindi. Kasi Filipino din kayo, parte kayo ng Pilipinas. So kung ano man yung pagkakalat ng kasamaan ni Bongbong Marcos, kasama kayo doon. Kaya Huwag kayong magtawa na nakikipag full force kayo. Kasi kung kaya ng isang kagaya ni Bongbong Marcos na masamang tao at traidor ang ginawa niya sa isang dating presidenteng mahal ng tao, at to think na tinulungan pa siya ng mga Dutertes at inilibing sa libingan ng bayani ang tatay niya, ay kinaya niyang traidorin kahit na may ginawang mabuti sa kanya, kayo pa kaya na wala kayong ginagawa at wala kayong pakinabang sa kanya? Kasi ang pakinabang niya lang sa inyo ngayon ay yung pagkakalat nyo at pagkakalat at pagkampi sa ginagawa niyang masama. That's it. That's all. Wala na. So balang araw, tatapakan din kayo niyan ng parang tae. Maniwala kayo. Okay? So wag kayong pakasisiguro dahil itong si Bongbong Marcos ay isang masamang tao na traidor, pinaka-traidor na tao sa balat ng lupa. Yan ang katotohanan. Tanggapin nyo yan. Okay? Babush.